What's up, Coffee Coders? Nandito na tayo sa third part ng ating part 5 which tackles CSS gradients, linear, and radial. Gaya ng sinabi ko, meron na akong separate topic and ito na yun na magpo-focus sa linear and radial na dalawang uri ng gradient. So let's start. Gradients in CSS allows you to create smooth colors transition without using images. So pwede ka magkaroon ng background transitions using colors without images or yung current or formally or commonly na ginagamit sa ating elements. So, ano-ano nga ba ulit? Meron tayong linear and then gradient. And then meron ding iba't ibang methods kung paano ma-format yung mga yon by direction, by multi or multicolor, and so on and so forth. So, let's start. Linear gradients create a smooth transition between two or more colors along a straight line. So, ang syntax niya, linear gradient, direction, color 1, and color 2. Sa pag-diagonal, yung direction dito is degree unit. Let's say meron tayong 360 degrees sa isang rotation. Pwede kang maglagay ng 180 degrees or 360 degrees in total. So, paano yun? Let's try. Okay, gumawa ako ng separate file for this. And then, ang ating mga elements ay merong by default width and height na div 100 amounting to 100. And then, tapos, meron akong ginawang class, iba't ibang class for each example. Let's start with linear basic. Linear basic. Tapos, background. Linear gradient. So, ang direction, pwedeng to bottom, to left, or to right. Ayan. So, let's try. Ayan. So, nagkaroon tayo ng to bottom. Then, ang first niya is orange and then yellow. So, pag to top, baliktad naman. So, mauna si orange or mauna si yellow bago si orange. Pero nonsense kung baliktad, di ba? Kaya, let's try to be linear na lang or para hindi tayo malito sa direction. So, to bottom, mag-start siya lagi sa top to bottom. And then, next one, paano yung diagonal? Linear diagonal. Then, try natin 180 degrees. Yan. And refresh. Yan. So, 180 is converted or is equivalent also to bottom, I think. Try natin ito to left. Then, lagyan natin dito 230. Press. Medyo same. Ayan. So, ito, medyo diagonal yung angle niya sa ating example. So, ganun mag-format ng diagonal and then straight line per side na linear gradient. And then, hindi rin limited to right. Siyempre, yung iba rin direction to left, to top, and to bottom. So, ganun mag-format ng linear gradient by direction and then by degrees. Let's proceed to our next. Radial gradients naman starts from a center point and expands outward in a circle or ellipse. So, dito may iba't iba tayong pwedeng gamitin or pwedeng gamitin example. So, meron tayong radial gradient na shape, size, at position. Ito yung pinaka-format niya. Tapos, merong circle, ellipse, and circle top left. Or kung gusto mong customize yung iyong positioning ng iyong gradient. So, pag ellipse yung shape niya ng iyong gradient. So, pag circle, syempre, circle. Paano yun? Okay. So, dito, radial circle. Tapos, radial custom. Dagdag pa tayo ng, ayun, ellipse. Circle.
outward yung magiging effect nito pag circle. So, mag-start siya sa gitna, which is yung orange, and then, ayan naman. So, dito, mag-add tayo ng another for radial circle, radial ellipse, and radial custom. Radial circle, radial ellipse, and then radial custom. Yan. So, copy natin to nasa linear, and then radial. Type nyo lang circle. So, yung circle na to, mag-start siya sa pinakagitna ng circle, outwards, yung direction niya. So, sa ellipse, tapos sa radial custom at center F. Ayan. So let's try all. Refresh. Radial circle, tama ba spelling ko? Tama naman. Circle. Yung multi pala yung wala. Tapos, custom. Circle at top left pala. Baliktad. Ayan. Okay, medyo magkamuka. Sa malayuan yung circle and ellipse, pero magkaibang shape yan pagka tinignan mo na maigi. Tapos yung circle at top left medyo naiba siya dahil yung circle nasa top left siya ng iyong element. So try natin top right. Ayan, so naiba din per direction, bottom right. Ayan, so ganyan pagka custom positioning ng iyong gradient. Alright, and then meron pa dito natira yung linear multi. So, pag linear multi, pwedeng marami yan. Linear multi. So, dagdag ka lang ng mga additional mo. Depende sa, additional na kulay, depende sa gusto mo. Try natin dito green. Blue. Yan. Fresh. So, ganyan yung linear multi or multi-layer na color or multicolor na lang na linear gradient. So, try natin kung mag-work sa radial. Yan, nag-work din naman. So, ganyan kapag gusto mo na maraming kulay na involved or kung let's say makulay yung buhay mo. Alright? So, paano naman yung last dito na transparent? So, pag transparent, mag-add ka lang ng transparency. So, ang usual na ginagamit natin is RGB, labeled color, pero pag gusto mo ng transparent, gagamit ka syempre ng RGB na tinatawag. Either radial or linear pwede. RGBA, let's say 255. Then 30. Yeah, tapos alpha. Tapos sa kabila, RGBA din. Tama ba yung nilagay ko? Radial transparent. Ay, mali pala. Transparent lang pala dapat. Ayan. So, ganyan yung nag-itsura. Pagka transparent or let's say may opacity. Gamit kayo ng RGBA. 0.5. Ayan. So, pag 0, syempre, parang mapaformat siya as invisible or yung dulo niya is puti.
Alright? So, ganun lang paggamit ng iba't ibang radial and linear gradient. And then, next one sa ating topic. I think this will be the last slide. So, to summarize it all, sa gradient type, meron tayong, ito yung standard pero pwede nyong baliktarin to. Sa linear, merong tatlo, and then radial, tatlo din. Tapos, pag transparency, siyempre, counted na dyan yung radial and then gradient. So, sa linear, merong iba't ibang formats, pairing by direction and then by diagonal position. So, sa radial, meron tayong circle, ellipse, and custom positioning na radial. So, pwede nyo itong i-copy by screenshot and then para may keep kayong copy. Then, pag transparency, gagamit ka na RGBA, like I said, para magkaroon ka ng transparency gradient sa iyong code. So, ganun lang mag-format and for this topic na iba't ibang ways or methods to apply gradient sa ating elements. So, yun lang. See you sa ating second to the last topic.